Mga kababayan, handa na ba kayong sumama sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa loob ng Starlight Adventures? Sa mundong puno ng saya at liwanag, may mga lihim na nagtatago sa dilim at si Rodel, ang ating bida, ay malapit ng masaksihan ang hindi inaasahang bangungot. Sa gabing ito, isang misteryosong forum at ang plano ng isang grupo ang magdadala sa atin sa gilid ng ating mga upuan. Samahan si Rodel sa kanyang misyon na iligtas ang isang kaluluwa mula sa kapahamakan at tuklasin ang mas malalim na kasamaan na nag-aabang sa Enchanted Garden. Sa loob ng makulay at masiglang Starlight Adventures sa Pasay, si Rodel, suot ang kanyang unipormeng may logo ng parke, ay abala sa pagtatala ng benta sa kanyang kahera sa tindahan ng souvenirs. Paminsan-minsan, nag-aalok siya ng mga laruan at pasalubong sa mga pamilyang dumadayo na may ngiti sa kanyang mukha kahit pagod na. Sa paglipas ng mga buwan, pinagmasdan si Rodel habang nag-aaral siya ng psikolohiya sa gabi pagkatapos ng kanyang trabaho. Madalas na umaabot hanggang hating gabi ang mga libro at notes kanyang kasama sa ilalim ng ilaw ng lampara. Bawat pahina, bawat kabanata inukit niya sa kanyang isipan, umaasang makatulong ito sa kanyang kinabukasan. Sa kanyang pagtatapos, isang maliit na selebrasyon ang ginanap sa opisina ng Starlight Adventures. Dito, inalok siya ng trabaho bilang wellness counselor ng parke. Ang kanyang bagong opisina ay puno ng mga libro at mga posters na nagpapakita ng kahalagahan ng mental health. Sa bawat sulok, ramdam ang pag-asa at ang misyong nakaatang sa kanyang mga balikat. Si Rodel, habang inaayos ang kanyang mga gamit sa bagong opisina, ay kinakabahan ngunit determinado. Batid niya ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya upang tulungan ang mga empleyado at bisita ng parke na may pinagdadaan ng krisis sa pag-iisip. Tumitibok ang kanyang puso sa bawat segundo, hindi lang dahil sa takot, kundi dahil na rin sa pag-asang makapagdulot ng pagbabago. Ano kaya ang madidiskubre ni Rodel sa kanyang bagong tungkulin? Ang dilim ng gabi ay nag-aabang sa susunod niyang mga hakbang. Gabi na sa kanyang opisina, si Rodel ay nagbubuklat ng mga case files ng mga insidente sa parke. Ang ilaw ng kanyang desk lamp ang tanging liwanag sa madilim na kwarto, na parang sumisimbolo sa kanyang paghahanap ng liwanag sa gitna ng kadiliman ng mga pangyayari. Sa paghahanap ng impormasyon online, natuklasan ni Rodel ang Gabing Walang Hanggan, isang lihim na forum na may mga posts na naglalarawan ng parke bilang lugar ng kanilang huling paglalakbay. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagtatype, sinusubukang makakuha ng mas maraming impormasyon habang ang kanyang isipan ay nagtatanong-tanong sa kung ano ang maaaring motibo sa likod ng mga ito. Si Rodel, nag-aalala at determinadong malutas ang problema, ay nagtala ng mga pattern at petsa ng mga insidente. Nakita niyang tumataas ang bilang ng mga kaso tuwing may espesyal na kaganapan sa parke. Ang kanyang noo ay kunot sa pag-aalala habang pinagdudugtong-dugtong niya ang mga impormasyon na kanyang nakalap. Sa pagkakatuklas ng mas malalim na misteryo, paano kaya haharapin ni Rodel ang susunod na hamon? Ang bawat pag-click sa mouse at paglipat ng pahina ay nagdadala sa kanya palapit sa isang hindi inaasahang katotohanan. Sa isang sulok ng kanyang maliit na opisina, kung saan ang mga pader ay pininturahan ng mga larawan ng masasayang pamilya at mga batang naglalaro, si Rodel ay tahimik na gumagawa ng isang peking profile sa internet. Luna Mystica ang pangalan ng karakter na kanyang binuo. Isang babae na may misteryosong vibe at tila ba dala-dala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Ang profile na ito ang magiging susi niya para makapasok sa madilim na mundo ng Gabing Walang Hanggan. Habang nagpapalitan sila ng mga mensahe, unti-unting nakilala ni Rodel si Clarice, isang dalagang puno ng lungkot at tila wala nang makitang liwanag sa kanyang buhay. Ang bawat salitang binibitawan ni Clarice
ay bumibigat sa puso ni Rodel. Dama niya ang desperasyon sa bawat pindot ng keyboard. Sa kanyang pagpapanggap bilang si Luna Mystica, ipinakita ni Rodel ang kanyang pag-unawa at binigyan ng suporta si Clarice. Layunin niyang makuha ang tiwala ng dalaga para malaman ang mas malalim na mga detalye ng kanilang plano. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, isang tanong ang naiwang nakabitin sa hangin. Magtatagumpay kaya si Rodel na mailigtas si Clarice mula sa mapanganib na balak ng grupo? Dumating ang inaabangang pista ng mga bituin at kasabay nito ang paghahanap ni Rodel kay Clarice. Suot ang kanyang ID at may hawak na walkie-talkie. Naglakad siya sa gitna ng karamihan. Ang kanyang mga mata ay matalas na nagmamasid sa bawat sulok ng Starlight Adventures at sa bawat anino na gumagalaw. Hinanap niya ang mukha na nakita niya lamang sa mga larawan online. Ilang oras ang lumipas at sa wakas, natagpuan niya si Clarice sa isang tagong hardin malapit sa estatwa ng isang diwata. Sa kanyang mga kamay, hawak ni Clarice ang mga tableta na tila mga bato ng desisyon na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Nanginginig ang kanyang mga kamay at sa kanyang mga mata makikita ang pag-aalinlangan. Sa ilalim ng mga ilaw ng parke na tila mga bituin sa kalangitan, dahan-dahang lumapit si Rodel. Kinausap niya si Clarice, inilahad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at ang kanyang hangaring tulungan siya. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang bagay ang malinaw. Ang gabi ng pista ng mga bituin ay hindi lamang isang pagdiriwang, kundi isang yugto ng pagliligtas. Ano kaya ang magiging tugon ni Clarice sa pagbubunyag ni Rodel ng kanyang tunay na pagkatao? At paano kaya nila haharapin ang mas malalim na kadiliman na bumabalot sa Starlight Adventures? Ang susunod na kabanata ay tiyak na maghahatid ng mas marami pang misteryo at panganib. Habang kaharap si Clarice, na ang mga matay basang-basa sa luha, bumuhos ang kanyang pag-amin kay Rodel. Ginamit lang nila ako, sambit niya, panlito lang ako para sa mas malaki nilang plano sa Enchanted Garden. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila tumutusok sa puso ni Rodel na ngayon ay puno ng pagkabahala. Walang sinayang na oras si Rodel at agad niyang kinuha ang kanyang walkie-talkie. Code red sa Enchanted Garden, ASAP, ang kanyang utos sa security at staff ng parke. Ang bawat segundo ay mahalaga at kailangan nilang kumilos agad-agad. Pagdating nila sa Enchanted Garden, tumambad sa kanila ang isang eksenang hindi nila inaasahan. Ilang katawan ang nakahandusay sa damuhan, tila mga manikang walang buhay. Ang mga ilaw ng parke na dapat sana'y nagbibigay saya, ngayon ay nagpapalungkot sa tanawin. Ang lugar na dating puno ng halakak ay ngayon ay tahimik, maliban sa mga bulong at hikbi ng mga staff na unang dumating sa pinangyarihan. Ano kanya ang susunod na mangyayari sa gitna ng kaguluhang ito? Sa gitna ng kaguluhan at pagdating ng mga ambulansya, dali-daling nagtungo si Rodel sa medical office upang alamin ang kalagayan ni Clarice. Ngunit sa kanyang pagdating, isang balita ang sumalubong sa kanya na lalo pang nagpalaki sa misteryo ng gabing iyon, si Clarice. Bigla na lang nawala. Hindi pa man nasusuri ng mga doktor, naglaho siya na parang multo. Sa labas ng parke, sa ilalim ng madilim na kalangitan, hinanap ni Rodel si Clarice. At doon malapit sa entrance nakita niya ang dalaga. Ang mukha ni Clarice, hindi mawari kung ano ang nararamdaman, ay biglang ngumiti ng isang mahiwagang ngiti kay Rodel. At sa isang iglap parang bula siyang naglaho. Naiwan si Rodel, nakatulala, ang isipan ay puno ng mga katanungan. Hinanap niya ang anino ni Clarice sa karamihan ng mga tao na nagmamadaling umuwi, ngunit wala na siya. Anong hiwaga ang bumabalot sa ngiti at paglaho ni Clarice? Sa huli natutunan natin na kahit sa pinakamasayang lugar,
May mga lihim na maaring magdulot ng bangungot. Mga ka-creepy, salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo ulit sa susunod na upload. Mag-ingat ka, baka ikaw na ang susunod na mawala sa dilim tulad ni Clarice. Paalam mga kaibigan, hanggang sa muli nating pagtatagpo sa madilim na sulok ng ating mga kwento.